puno pa ito ng mga barong-barong. Ito na ngayon ang Pasig River. Dito sa may kalsada na to dati, puno ito ng mga barong-barong. Kung makikita nyo kabayan sa itsura nito dati, kaliwat at kanan. So ngayon, wala na yung mga bahay dito. Malapit po ito sa Delpan Street ng Manila. So unting-unting ni-relocate na yung mga nakatira dito sa danger zone. So dadaanan din natin itong Delpan Street dahil ito yung part na hindi pa nabigyan ng relocation. Nandito na tayo sa Delpan Street, Manila. So dadaan muna tayo dito kabayan. Ito pala yung mga ibang part dito na hindi pa na-relocate, no? Ang unang batch na na-demolish dito ay dun sa unahan. Na ngayon nalipat na sila dun sa Binondominium 1 and 2. So ito pa yung mga natitira. So mapapansin nyo, halos okupado na yung part ng kalsada dito dahil puno na sila sa mga bahay kabayan. Tingnan mo yung ibang bahay dyan, umabot na sa 4th floor. So nandito na tayo ngayon sa Delpan Street. So itong nakikita nyo kabayan, ito po yung na-demolish na mga bahay dati na halos sa gabundok, no? Umabot ng 2nd floor. Tapos yung mga karamihan na na-relocate dito ay nandito na sa Binondominium. Yan, meron po itong dalawang tower yan. Yan, so galing tayo doon, yan yung mga natitirang bahay na kailangan pa ng relocation, no? So ito pa yung mga kailangan mabigyan ng relocation. Sa sobrang dami na dito kabayan na nagkakaroon ng extension dito sa kalsada. Tulad nito. Kami sa ilalim ng tulay ng Melopez Bridge sa Delpan. So halos congested na rin yung kalsada dito. Ako dito, puno pa ito ng mga barong-barong. Kita mo yan, no? Ito yung mga natitirang mga paa ng mga bahay. So ako na pala na-demolish na pala dito. Ang laki ng pinagbago. Parang nakahinga yung Pasig River ngayon. Dati alas hindi mo makikita to na puno ng mga bahay. Dahil sa kabundok yung mga nakatira dito dati. Malakas na yung hangin. Tsaka mas kita mo na ngayon yung likod nito. Dati hindi, pag nandito ka lang puro mga bahay yan. So, natanggal na pala. Sabi na wala yung natira dyan, no? Ito lang yung mga nakatira. So dati yung tubig dito sa Pasig River puno ng mga kanyan, ng mga basura. Tapos sa talaga nangingitim. Kala mo nga parang para siyang dark chocolate yung itim dati. Buti nga nakahinga na. Sa likod ko ba ito po yung yung baba ng mga container van, harbor area. So ngayon nakalatag na itong malaking barge. Parang bumalik yung pagkaganda ng Pasig River. Sa dulo, yan na yung Manila Bay. So malaki rin pagbabago kasi meron ng mga barko mga nakaparada dito. Alam nyo dati hindi talaga maparada ng mga barge yan kasi puno ng mga bahay. Pero meron pa itong natitira sa mga likod dyan, no? Sa loob na yan ng
merong gate dyan. So unting-unting kiniklear na yung mga nakatira dito sa danger zone, no? So dito sa Pasig River, unting-unting pinapaganda na rin to. Unang-una na itong Pasig River Esplanade na nagsimula na dun sa Manila Post Office hanggang sa Intramuros ng Manila. So dito naman sa dulo ito ng Pasig River, malapit sa Paseco Beach na ito. So kung dati kabundok yung mga bahay dito dati, tinan mo nga naman, laking ginawa, di ba? Tapos yung tubig ng Pasig River dyan, nakpo, ang daming mga basura dati. Dito na yung tapunan ng basura, dito na rin yung ginawang CR. Yan. So dati dito, gabundok yung kabay na, kaliwat kanan yan. Pero meron pa mga natitira, marami pa to. Lalo na dyan sa dulo, pagpasok nitong na to may gate dyan. Tapos sa kaliwa naman, dyan pa yung mas marami kasi malapit dyan sa Paseco compound na napakaraming mga nakatira dyan. Yan, ito pa yung natitira. So, sa harap pa lang yan, kung makikita nyo sa likod ko ba, kung kabundok pa yung mga bahay dyan, no? Ito sila, malapit sa Manila Bay na yan, dito na magsalubong yan. Sa kaliwa naman, ito yung Paseco compound, mas marami, tinan mo. Halos na nasa kalagitnaan na sila ng Pasig River, di ba? Yan, ganyan ang dami gabi. Kung makikita mo yung tubig dito, nagmisto lang kulay itim din siya, no? Makikita mo yung pollution, no? So, ito naman yung Pasig River Esplanade. Nandito na siya malapit sa Fort Santiago. So itong Esplanade Kabay na meron pa itong gagawin. Paikot naman. Dito naman sa area ng Paseco yan gagawin na papagandahin. So dito matatanaw mo rin yung mga ilang bahay na malapit dito sa tulay. Yan. Ang Fort Santiago, ito yung madalas na huling part na pinapasyalan ng mga turista sa Intramuros kasi malaki yan. Malaki na rin yung progress dito ng Esplanade.